At dito nga sa my loan application na to ay buong-buo kong na-receive yung niloan ko. So walang nabawas. Kaya kung gusto nyo ding mag-try dito, is panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para sa buong proseso. Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito, ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Pero kung ngayon ka nangangailangan ng pera, is may nilagay akong links dyan sa my description box sa baba. Listahan ng mga online loan application na 0% interest sa unang loan nyo. So kung gusto nyo itry is mag-register lang kayo dyan gamit ang phone number nyo. At bago nga tayo magsimula is pwede ka ding sumali sa may GCash giveaway ko worth of 500 pesos. Pero dahil New Year ngayon, worth of 1,000 pesos. At kung gusto mo sumali is dapat lagi kang updated sa mga videos ko. At i-PM mo na ako sa may Facebook page ko para maisali na kita. So ayun na, umpisa na natin. So dito nga is pwede kang mag-loan ng 2,000 up to 20,000 pesos. At pwede mong bayaran ng 91 up to 120 days. At ang application requirements ay kailangan Filipino citizen, 18 years old pataas, at may isang valid ID. So itong loan application na to ay walang iba kundi ang Quickla, na pwede nyo i-download sa my Play Store. At ito ay nakaregister din sa may SEC, na may company name na Copperstone Lending Inc. At ayan, nai-install ko na nga itong loan application na to. At syempre, busisiin din natin para makita nyo kung ano yung mga personal information na kailangan nyo i-provide sa kanila. So bago nyo i-download, make sure na panoorin nyo muna to hanggang dulo para malinawan kayo at para malaman nyo yung buong proseso at yung valid ID na kailangan. At disclaimer nga pala, so nasa sa inyo pa din po yung desisyon kung kayo ay mag-a-apply ng loan dito. At sinashare ko lang din yung personal experience ko sa pag-loan dito. So dito nga, pagka-install ko is may lumabas agad na user data policy. So ayan, kailangan lang nating i-agree itong terms of service and privacy policy nila. So ayun, okay. Pero dito is to facilitate daw your loan application and improve your approval rate. So kailangan nila yung mga permissions ng mga following na to. So yung SMS nga at marami pang iba. So ayun, kailangan na mag-register gamit ang phone number, tapos mag-agree ulit dito sa may terms and privacy policy. So ayun, next. At dito nga pala sobrang bilis lang ng pag-apply ng loan, kaya pagpatuloy natin. So una-una is personal information. So ito yung mga kailangan mong i-provide sa kanila. First is basic information. Kailangan yung permanent address in detailed, tapos email address mo. So kayo pag mag-a-apply kayo ng loan, make sure na meron kayong active na phone number at saka email address. Kasi hindi to nawawala pagka mag-a-apply ka ng application online. At next na nga is employment information. So dito may pamimilian na employed saka not employed. So pwede dito yung walang trabaho, pero merong pinagkakakitaan syempre. So kailangan lang ilagay yung company name, company contact number. Pero dito may note sa ibaba na pagka walang phone number yung company na pinapasukan mo or ayaw mag-provide is pwede mong ilagay na lang yung other phone number mo. So next is monthly income. Ayan, magkano ang sinasahod mo. Meron lang ditong pamimilian na bracket. At next is other information. So dito is kailangan nila ng Facebook account mo. Pero ito is optional lang naman. But kung gusto mo namang ma-approve dito is kailangan mong ilagay syempre lahat ng mga information na hinihingi nila para mas mataas ang approval rate mo. Next is choose your contactable time. So dito is hindi naman sila sa akin tumawag, pero in case lang naman dapat laging may signal yung cellphone mo. So dito naman is kailangan mong mag-add ng at least 3 guarantors or co-makers. So ito parang contact references lang din. And ayan, magkakaroon ka ng 98% na approval rate pagka na-complete mo tong step na to. So ayun, maglagay ka lang ng 3, i-click mo lang tong click, tapos pipili ka na din sa my phone book mo. And dito naman is add more guarantors or co-makers. Optional lang din naman, pero para mas mataas nga ang approval rate is maglagay ka kahit isa. So ayun. At may note nga dito na more contacts will help increase your chances of approval. So ayun, next na. Pero lagi mo nga palang tatandaan na pagka ikaw ay mag-a-add ng contact references is make sure na na-inform mo sila para hindi sila magtataka kung bakit merong nagte-text sa kanila na notification
pagka malapit na yung due date mo. So, ito nga pala yung mga ID type na tinatanggap. So, UMID, TIN, SSS, passport, driver's license, PhilHealth, voter's ID, postal card, national ID, so physical card, saka pwede yung national ID na electronic. So, ayun, pagka nakapili ka na is, kailangan nasa iyo yung ID mo na yon dahil pipicturan. And dito naman, mas okay na meron ka na talagang picture sa may gallery mo para maayos yung pagkakakuha at para hindi ka na din magtagal sa may pag-fill up na ganitong form. So, ayan, pwedeng piliin mo sa may album or pwedeng picturean mo gamit tong camera. And make sure na maliwanag at maayos, walang flash yung phone mo pagka pipicturean. Next is select one withdrawal method from the two options. So, dito merong e-wallet saka online bank. So, ito isa ko pang kinagandahan sa kanila. Meron silang dalawang option. So, hindi lang siya bank. Dahil may ganong loan application, di ba? Puro bank lang yung tinatanggap. And, ayun, pwedeng GCash, PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins, at OmniPay. So, dito is bahala kayo kung ano ang pipiliin nyo. Kung ano yung mas convenient sa inyo, then yun yung piliin. Tapos, i-input lang dito sa may baba yung number. So, make sure na correct din, tama, yung number na ilalagay nyo dito kasi dito nyo nga mare-receive yung ilo-loan nyo. So, ayun, use e-wallet. At eto na yung pinaka-loan details. So, dito is may countdown. Ayan, nasa sa inyo. Orasan ka kung ano, gusto mo ba or hindi. So, kung ipagpapatuloy mo ba, nasa sa inyo talaga. So, ayan, dito is na-approve ako ng 1,200. O, di ba bongga na kahit na maliit, at least, buo mong matatanggap. At ito ay merong 3 schedules. So, babayaran to ng sa loob na 180 days. Nag-add sila ng days kasi kanina, ang sabi lang is up to 120 days. So, ayun, ang nakalagay na 1,680 na to is eto yung babayaran mo on or before your due date. So, ayun, tingnan natin kung mag-a-agree kayo sa may loan terms nila, then mag-proceed kayo. Pero kung hindi naman, is mahalaga nakita nyo tong loan details na to na ipapakita ko sa inyo. So, dito is nakalagay naman at in-inform naman nila yung users na ito ay short term lang naman. Kaya hindi na kayo mabibigla kung within 7 days ay magbabayad na kayo. So, ayun, yung first schedule repayment is 840. So, hindi na din mabigat. At ang pangalawa is 840 ulit. So, dito, yung pangatlong schedule is mawi-waive na din. So, hindi mo na babayaran pagka nakapagbayad ka sa may first and second repayment mo on time. So, dito, after 7 days, pero huwag kayo lalagpas ng 7 days kasi short term lang naman to. Kung kinapos kayo sa budget, kailangan nyo na ng pera. So, pwedeng-pwede kayo dito mag-loan kung pasok nga sa banga ang kanilang loan terms. So, yun. Nasa sa inyo pa rin talaga. So, tingnan natin yung detail of the fees. Kasi ang matatanggap mo dito is 1,200. So, ano-ano ba yung yung sobra na yon? So, tingnan natin. Yan. So, eto yung detail of the fees. Yung interest niya is mababa lang din, 76.8 pesos. At yung service fee is 480. Ang third schedule na hindi mo nababayaran is 60 pesos. At yung limited time discount, so ayun, parang may voucher sila dito na may nabawas na 16.8 pesos. So, yan yung detail of the fees. So, nasa sa inyo na din kung mag-a-agree ba kayo or hindi. Yung iba kasing loan application is may mababawas na doon sa may pinaka-actual amount na ilo-loan mo. Tapos, may madadagdag pa doon na interest. So, mas malaki. Pero dito is buo mga matatanggap. At kinlik ko yung kanilang loan amount and fees. Doon sa may loan agreement makikita. So, dito sa may loan agreement nila, ang nakalagay na interest rate 0.1% per day. At yung late payment charge naman is 2 to 7% ng principal amount per day yung maa-add. So, dito, tatawag ba sila pagka late ka nang magbayad? So, yes po, dahil nakalagay yon sa kanilang loan agreement. Kaya kailangan is basahin nyo talaga yung loan agreement. So, dito, the borrower shall be contacted by the collection agency after the maturity date or, ayun nga, i-remind yung nangutang na malapit na yung maturity date at kailangan nang magbayad, kaya sila kumukontak.
Pero pagka daw hindi kayo makontak is, iisa-isahin nila yung mga nilagay mong contact references at i-inform din sila na sabihin sa'yo na magbayad ka na. So, ayun. So, dito nakalagay, loan amount is 1,200. Tapos, yung net proceeds of loan, yung matatanggap mo nga is 1,200 din. So, malaki lang dito is yung service fee. At pagka naman pinagsama-sama mo pati yung iba pang charges, is aabot ng 4.43% per month ang interest. So, kasama na dito yung other charges. So, ayun lang yung masasabi ko dito sa My Quick lang. Mabilis lang talaga siya, mabilis lang yung proseso at mabilis lang din silang mag-approve. Kaya kung ngayon kayo nangailangan ng pera is, itry nyo na din ngayon at baka ma-approbahan na din kayo. Pero, lagi nyo ang iisipin na pagka kayo ay nangutang, dapat ay maging good borrower din kayo. Magbayad sa oras ng due date, on or before the due date para walang problema. At laging basahin ang loan agreements para malinaw ang lahat. So, ayan lang. Thank you for watching.